munting sirenang si Mary ay nakatira sa kaharian ng ama sa ilalim ng dagat. Ang lola niya ang nag-aalaga sa kanya mula nang mamatay ang ina. Ang lola niya ang nagkwento kay Mary tungkol sa buhay sa ibabaw ng dagat. Nagka-interes ang munting sirena na makita ang ikinukwento ng lola niya. Isa lang ang naging pangarap ni Mary. Iyon ay ang makita niyang araw, mga bituin, kalangitan, mga ibon, mga barko at lahat ng mga makikita sa ibabaw ng dagat. Ngayon ay handa na si Mary na pumapaibabaw sa dagat. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko. Aniya at iniangat ang mukha sa tubig. Tahimik ang gabi, may buwan at mga bituin sa langit. Napakaganda! Walang ganito sa ilalim ng dagat, sambit ni Mary. Mula noon ay lagi nang bumibisita ang munting sirena sa ibabaw ng dagat. Nakita ko na rin po ang pagsikat at paglubog ng araw, balita ni Mary sa lola niya. Lagi namang nagpapaalala ang lola kay Mary na mag-iingat. Hanggang isang gabi ay may kakaibang nasaksihan ang munting sirena. Isa iyong selebrasyon para sa prinsipe. Sa unang pagkakataon ay umibig si Mary. Kung maaari lang ay huwag na siyang umalis sa lugar na iyon dahil sa prinsipe. Nang maghating gabi ay sumama ang panahon. Naging malakas na bagyo ito. Kitang-kita ni Mary nang hampasin ng alon ang barko at nahulog ang prinsipe. Iniligtas ni Mary ang prinsipe. Nakita siya nito bago nawala ng malay. Dinala niya ito sa dalampasigan at hinintay na may dumating na tulong. Mula noon ay laging hinahanap ng prinsipe si Mary. Hirap na hirap din ang loob ng munting sirena dahil alam niyang mahal din siya ng prinsipe. Dahil sa pag-ibig sa prinsipe ay nakiusap si Mary sa mangkukulam ng karagatan na bigyan siya ng mga paa. Bibigyan kita pero hindi ka na maaaring maging sirena pamuli. Nagulat at natuwa ang prinsipe nang makita si Mary. Natandaan niya na ang dalagang nagligtas sa kanya. Isinama niya si Mary sa palasyo. Ipinagtapat ni Mary ang katauhan sa prinsipe. Noon pa kita hinahanap, mahal kita at gusto kitang pakasalan kahit dati ka pang sirena. Sabi ng prinsipe. Maligayang maligaya si Mary. Wala na siyang mahihiling pa. Hindi siya nagsisisi na ipinagpalit ang buntot para magkaroon ng mga binti. Samantala ay masaya na rin ang hari at ang kanyang lola. Alam kasi nilang maligaya sa piling ng prinsipe ang kanilang prinsesang sirena.